up, Bicolandia? Live na live tayong napapanood ngayon sa DSWD Field Office 5 Bicol Region Facebook page. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DSWD 5, ang inyong tahanan para sa mahalagang impormasyon, mga balita at talakayan na naglalayong palakasin ang bawat pamilyang Bicolano. Ang programang DSWD 5 ay hatid sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pangunguna po ni Ms. Mary Giselle B. Mesa at sa pamumuno ng aming Regional Director na si RD Norman S. Lario. Tinatalakay po natin dito ang iba't ibang programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ako po si Mark Kevin L. Agalita, Project Development Officer 2 mula sa Social Marketing Unit. At makakasama rin po natin ngayong umaga ang aking kapwa Angel in Red Vest na si Ma'am J. Miles. Magandang umaga, Ma'am J. Magandang araw, Sir Kebs, at magandang araw din sa mga nanonood sa DSWD 5 live sa DSWD Field Office 5 Bicol Region Facebook page. Ako po si J-Mels K. Araw, Project Development Officer 2 mula sa Social Marketing Unit. Ngayon, Martes, September 23 po, last week ng buwan ng Setyembre, at base sa Proclamation number 60 Series of 1992, ang huling linggo ng September ay ang celebration din ng ating National Filipino Family Week. Tama ka dyan, Ma'am J. Miles. Ang National Filipino Family Week ay taunang selebrasyon po na ginagawa tuwing ika-4 ng linggo ng Setyembre. Layunin nito na itaguyod at patatagin pa ang pagkakaisa at relasyon ng pamilya sa pamamagitan ng makabuluhang pagdiriwang at pagpapataguyod at pagtataguyod ng mga kaugaliang Pilipino. Kaya ang aming ahensya po ay nakikiisa sa selebrasyong ito. At ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga aktibidad na gagawin ng ating ahensya alinsunod sa nasabing proklamasyon. Yan. Alam mo, Sir Kebs, para sa isang bansa na importante ang pamilya, napakalaking selebrasyon nito dahil tayong mga Pilipino, diba, malalapit tayo sa ating families. Kaya halos lahat ng mga activities na ginagawa natin nakasentro sa pamilya, gaya ng salo-salo, family outing, at iba pang mga ginagawa natin na talagang sinasama natin ang ating pamilya. Kaya sana yung mga nasa bahay po, lalo na yung mga nanay at tatay, manood po tayo hanggang matapos itong ating live dahil mamamahagi rin kami ng GCash or load sa maswerteng makakasagot ng aming question of the day. Tama, Ma'am J. Kaya kailangan po na manood ang ating mga viewers mula sa simula hanggang sa katapusan. Makukuha po ninyo ang tamang sagot mamaya po sa ating talakayan kasama ang ating mga espesyal na panauhin. So para po sa ating mga live viewers, ito po ang ating question of the day. Anong mga kaugalian o kulturang Pilipino ang nais mong mapanatili sa iyong pamilya? Uulitin ko po ang tanong para po sa ating mga viewers. Anong mga kaugalian o kulturang Pilipino ang nais mong mapanatili sa iyong pamilya? Para sa ating viewers, i-type lamang po ang inyong kasagutan sa mismong comment section ng Facebook Live na ito. Ayan, mukhang excited na ang lahat na malaman kung ano ang mga selebrasyon na ihahain po natin para sa Family Week celebration natin, Ma'am J. Yeah, tama ka, Sir Kebs. Dahil excited ka na, excited na rin ako. Pakilala na natin ulit ang ating bisita. I-welcome natin ulit ang ating bisita, ang ating Social Welfare Officer 2 at focal person ng Family, Women and Family Welfare, si Ma'am JJ Masangke. Good morning, Ma'am. Good morning, Sir Kebs. Good morning, Ma'am Miles. Yes, so batiin po muna natin ang ating mga viewers. Ayan, so magandang umaga po sa lahat ng nakikinig, nanonood at sumusubaybay ngayon sa DSWD 5. Pati na rin po sa aking mga katrabaho sa DSWD Field Office 5, kapamilya, mga kaibigan at sa bawat pamilyang Pilipino na nakaantabay ngayon sa ating programa. Alright, welcome po ulit Miss JJ sa ating programa. It's been a while na magkasama po tayo dito sa DSWD 5. Yeah. Diretso na po tayo, Ma'am J and Ma'am JJ, sa ating talakayan. Para po sa ating unang tanong, Ma'am JJ, ano po ang kahalagahan ng pagdiriwang ng National Family Week?
Okay, so layunin po ng National Filipino Family Week Celebration na itampok ang kahalagan ng pagpapalakas at pagtataguyod ng pagkakaisa at katatagan ng bawat pamilyang Pilipino. Kabilang din dito ang magtataguyod ng mga magagandang kaugalian ng bawat pamilyang Pilipino bilang pangunahing unit ng lipunan at nagsisilbing pundasyon sa pagbuo ng ating bansa na nakasaad sa Family Code of the Philippines. Kung kaya, nararapat lang itong mabigyan ng proteksyon at pagpapahalaga. Ang selebrasyon na ito ay isang advokasya at kampanya na kung saan ang DSWD kasama ng iba pang ahensya ng pamahalaan, local government units, non-government organizations, civil society organizations, at people's organizations ay tulong-tulong na sumusuporta upang mapataas ang antas ng kamalayan o awareness ng mga tao patungkol sa kahalagahan ng pamilya, kabilang din ang mga isyong na kinahaharap nito sa kasalukuyang panahon na kinakailangan ang kaukulang atensyon at agarang tugon. Ang selebrasyong din ito ay magbibigay daan upang hikayatin ng ating mga policy makers o mga taong gumagawa ng mga patakaran sa pagbuo ng mga pulisiya na angkop sa pangangailangan ng pamilya upang maitaguyod at mapangalagaan ng mabuti ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. At dahil ang pamilya ang pangunahing unit ng lipunan na pinagmumulan ng lahat tungo sa kaunlaran, nararapat lamang na pagtibayin natin ito dahil sinasabi nga, kapag hindi maayos ang sistema ng pamilya, tiyak na hindi rin tayo makakabuo ng maayos na lipunan. Kung kaya, ang selebrasyon ng National Filipino Family Week ay patuloy na magpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pamilya sa bawat isa. At ang mahalagang gampanin nito sa ating lipunan. Anumang uri ng pamilya meron tayo, we should be grateful at lagi nating kilalanin ang kahalagahan nito sa atin. Kung wala ang pamilya, karamihan sa atin ay hindi mararating ang kung anumang estado ng ating buhay sa kasalukuyang panahon. Ayan po. Yan. So, makikita talaga natin, ma'am, diba? Ang family is the smallest unit, pero ito isa sa mga pinakamahalagang component ng isang lipunan. Kaya, napakahalaga ng selebrasyon ng Family Week para ma-remind tayo kung gaano ba ito kahalaga and mas mapahalagahan pa ng bawat Pilipino. And also, yun nga yung advokasya natin na mas gumawa pa ng mga batas na magpapatatag at mas magpapalakas sa bawat pamilyang Pilipino. Tama po. Tama, Ma'am J. Masno and Ma'am JG. Nakaka-inspire din po na makita kung paano pinipili na bigyan ng atensyon at panahon ng pamilya kahit sa gitna ng busy na buhay ay meron pa rin po tayong panahon para sa ating pamilya. So, susunod naman, ma'am, na tanong, kailan natin ipinagdiriwang ang itong National Family Week? Yes. Okay po. So, ang National Family Week Celebration ay ipinagdiriwang natin tuwing ika-4 o huling linggo ng Setyembre taon-taon. Alinsunod sa Proclamation No. 60 na inilabas noong Setyembre 28, 1992. So sa ngayong taon po, ang pagdiriwang natin na ito ay sinimulan natin kahapon, Setyembre 22, at magtatapos po ito sa Biyernes, September 26. Ayan, base po ito sa Proclamation No. 60, Series of 1992. Magsisimula siya ngayong Lunes. Ngayon, kahapon, yesterday. Hanggang sa Biyernes natin, September 26. Malinaw po siya, sa panahon ngayon, kailangan i-celebrate natin ng Family Week para sa kultura din ng Pinoy na closely knitted tayo sa ating family tayo. Yes. Hapon meron tayong kainang pamilya. Kahapon meron tayong kainang pamilya. Sana na-spend po natin yun ng maayos kasama ang ating mga pamilya. Of course naman. Ma'am JJ, ano naman po ang tema ng selebrasyon ng National Family Week ngayong taon po? Okay po. So ang tema po natin ngayong taon ay pulisiyang makapamilya tungo sa higit na matatag, maginhawa at panatag na pamilya sa bagong Pilipinas.
So binibigyang diin ang temang ito ang kahalagahan ng matibay, nagkakaisa at mapayapang pamilyang Pilipino, lalong-lalo na sa pagharap at pagtugon sa pangkasalukuyang mga pagsubok, problema at pagbabago ng pananaw at panahon ng bawat pamilyang Pilipino. Kaakibat nito ang mga pulisiya ng ating pamahalaan na patatagin ang pagkakaisa sa pamilya at pagkakaroon ng aktibong partisipasyon para sa kabuang pag-unlad nito. Kung kaya, bilang panawagan, kinakailangan na mabigyang pansin ng publiko at tiyakin ang kamalayan sa buong bansa tungkol sa kahalaga ng pamilya sa lahat ng panahon. So, kung papakinggan mo yung tema, yung matatag, maginhawa at panatag. So, nakaangkla ito dito sa bisyon ng pamahalaan, 'di ba? Yung Ambition 2040 na by 2040, lahat ng pamilya ay hindi lamang basta matatag, kundi meron ng maginhawa at panatag na buhay. And sa tulong yan ng ating mga policy makers na para mas strengthen talaga ang mga families, Filipino families in general. Sadyang malakas, Ma'am James, ang tema natin ngayong taon, napapaisip ka kung paano natin maisasabuhay ito araw-araw sa ating mga pamilya. So, doon naman tayo talking about celebration. Ano naman ang mga nakalinyang activities with regards with this celebration ng Family Week? Okay po. So, sa pagdiriwang po ng National Filipino Family Week 2025, ang DSWD Field Office 5 ay nag-initiate ng mga activities na makatutulong upang palakasin ang relasyon ng pamilya at maitaguyod ang karapatan at kapakanan nito. So una po, ibinahagi namin sa mga local government units ang advocacy material at official banner para sa National Filipino Family Week Celebration 2025 bago pa man po magsimula ang selebrasyon for their guidance and reference. And secondly po, na-post din namin yung official advocacy banner for the National Filipino Family Week Celebration 2025 within the premise of the DSWD Field Office 5 and the department's Facebook page at the start of the celebration yesterday, September 22. So, we also observed the Kainang Pamilya Mahalaga Day yesterday, September 22, alinsunod sa Proclamation number 326 na inilabas noong Enero 26, 2012, na kung saan half-day lang po ang pasok ng mga empleyado ng DSWD at iba pa mga ahensya upang magkaroon ng pagkakataon na makasama ang kani-kanilang pamilya na kumain ng sama-sama. So pinahahalagahan po ng selebrasyon na ito ang isang makabuluhang tradisyon nating mga Pilipino ng pagkain ng lahat ng miyembro ng pamilya na sama-sama upang ipahiwatig ang kanilang pagkakaisa at pasasalamat sa saganang pagpapala ng Diyos. Sa pagkain ng sabay-sabay, nahihikayat ang mga magulang na manatiling konektado sa kanilang mga anak at maunawaan ang mga hamon na kanilang kinakaharap. Ang selebrasyong di ito ay isinama sa taunang pagunita ng National Family Week para i-highlight at ipagdiwang ang kahalagahan ng pagsasalo ng pamilya sa pagkain. Then, isa pa po sa mga mahalagang aktibidad natin ay ito nga po na radio program guesting na sa kasalukuyang ginagawa natin sa ngayon, September 23, dito sa DSWD 5 radio program in line with the celebration of National Filipino Week Celebration 2025. Kasama din ang pagtalakay sa napakalangang paksa na pamilya muna tungo sa matatag at maginhawang pamilya sa nagbabagong panahon na tatalakayin ng isa pa po nating guest maya-maya po lamang. And likewise, we also provide support and serve as resource person as per request by the local government units during the various activities initiated by local social welfare and development offices in line with the celebration of National Filipino Week Celebration 2025. And lastly po, as a culminating activity of DSWD, magkakaroon po kami ng National Family Week Celebration cum Men's Congress 2025 na gaganapin sa darating na Biyernes, September 26. Ito po ay dadaluhan ng lahat ng male employees of DSWD Field Office 5.
So the activity will highlight the crucial role of men o ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga kalalakihan sa kanilang pamilya at ang pagkamit ng malusog at ligtas na kapaligiran ng pamilya. So bibigyang diin din po sa activity na ito ang malaking bahagi ng gampanin ng mga kalalakihan sa pagtaguyod ng advokasya sa pagsugpo ng karahasan o violence prevention sa mga kababaihan at pamilya at pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender equality. So yun po yung mga naka-pipeline na activities natin during the whole week celebration of Family Week. Wow, siksik at liglig ang ating mga programang inihahain sa ating beneficiaries para sa week-long celebration natin. Na talagang nakakatuwa po, Ma'am J. Max and Ma'am JJ, na sinisigurado po ng DSWD na mayroong mga programa ang bawat pamilya sa bagong Pilipinas. Ayan. Ano ko lang, ma'am, yung huling activities para sa lahat ng kalalakihan, Yes po. Parang medyo kakaiba ito kasi ngayon, instead na buong pamilya, yung mga haligi ng ating tahanan ang ating i-highlight to acknowledge their important role sa pag-build ng family. Yeah, yes po. Kasi, kumbaga, this is actually the initiative ng buong departamento natin. Pati na po yung included yung God Focal Point System natin na kung saan mas tututukan natin yung mga lalaki. Di ba? Kasi yung lalaki yung nagsisilbing haligi ng pamilya and kahit sa church, di ba? Dapat yung lalaki ang magsisilbing leader ng family. Kasi kung yung mga lalaki hindi nila alam yung responsibility nila bilang isang leader ng isang pamilya, so talagang mahihirapan talo umahon. Kasi ngayon po, di ba, sa society natin sa ngayon, as observe, siguro lahat nakaka-observe, ano na ba talaga ang hitsura ng pamilyang Pilipino sa ngayon? So di ba, kung i-compare natin ang Filipino family noon at ngayon, very great ang differences and talagang nagdi-degrade na po yung Filipino family sa ngayon. Kaya po, mas maganda na, kumbaga, marami na tayong advocacy on women, di ba? So, kasi itong women na to, yung male, kumbaga, yung mga men or male will be our, as women, they are partners. They will be our partners to advocate etong mga, yung mga violence against women and children and their family, yung lahat ng mga issues na nararanasan natin sa lipunan na kung titingnan natin, sino yung mga perpetrator nito, sino nakakagawa nito, di ba yung mga kalalakihan. Kaya mas maganda na magbigay din tayo ng focus doon sa mga lalaki na paigtingin natin sa kanila kung ano ba yung role nila na gagampanan sa loob ng pamilya. Na dapat sila talaga ang sandigan ng kanilang mga anak, ng kanilang asawa. Kaya, kumbaga, ito po ngayon yung kumbaga, dito sa family celebration, ito yung naging focus natin. And why the DSW made employees? Because we are part, di ba? Welfare. We are part of this advocacy because we are the employees of the Department of Social Welfare and Development na tayo yung chair ng Family Week celebration na to. So, yun po, kumbaga, though meron din mga kababaihan na pupunta, pero we invited all males ng DSWD Field Office 5. Yun, Sir Kebs, so hindi siya para ilimit sa mga lalaki o sa babae, kundi parang mas maging inclusive yung role at yung pag-a-advocate natin dito na makita yung balance kung ano ba yung role ng babae, ano yung role ng lalaki. Kasi lagi tayong nakafocus sa role ng nanay. No? Pero ngayon, kumbaga yung paano magko-complement para mas mapatatag talaga yung male component doon sa entire family. Correct. We acknowledge naman the power of the women as well, but we also would like to empower kung ano naman ang meron ng kakayahan ng mga lalaki natin ngayong taon. Sige, Ma'am J. Yun.
Sana po ay makinabang ang ating mga kababayan sa mga inihandang aktibidad natin ngayon, no? At syempre, sana ay marami pang sumali para sa mas lalo pa nating mapalalim ang ating pagpapahalaga sa pamilya. Pero bago tayo magpatuloy sa ating usapan, nais po naming ipaalala na ang DSWD po ay patuloy na magsusulong ng mga programang tutulong sa ating mga pamilya, lalo na sa panahon ng pandemya. Para sa mga nais makatanggap po ng tulong o makaalam ng iba pang mga serbisyo, bisitahin lamang po ang pinakamalapit na DSWD Field Office 5 po namin at i-follow ang aming Facebook page para sa mga update. Makikita po sa inyong screen ang QR codes ng aming official Facebook page at maaari nyo iyang i-follow at i-like para sa mga legit at tamang impormasyon tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD. Parte po ito ng advokasya ng ahensya na magbigay ng tamang tulong sa tamang impormasyon sa bawat pamilya sa bagong Pilipinas. Sa muli, maraming salamat po sa inyo, Ma'am JG. Ano po ang inyong pangwakas na mensahe para po sa ating mga manonood? Okay po, so sa muli, sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon sa DSWD 5, lalong-lalo na sa lahat ng pamilyang Pilipino, kami po sa DSWD ay taus-pusong bumabati sa inyo ng Happy National Filipino Family Week Celebration 2025. Hinikayat din po namin ang aming mga partners sa mga ahensya ng pamahalaan, local government units, non-government organizations, people's organizations, civil society organizations, and church-based organizations, at iba pang mga stakeholders na patuloy po tayong makiisa at sumuporta sa ating advokasya at kampanya upang maitaguyod ang kapakanan ng bawat pamilya at patuloy na makapagbigay tayo ng mga pulisiya at programa na makakatulong upang mapatibay at mapangalagaan ang bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat po ulit, Ma'am JG. Ano po, ang ating Social Welfare Officer 2 at Program Focal ng Family and Women Welfare ng DSWD Bicol. Mamaya po may dalawa pa tayong bisita, kaya huwag kayong bibitaw. Makikilala po natin sila sa pagbabalik ng DSWD 5. Si Catherine Pinoy Serrano, 45 years old and taga Santa Elena, Buhi, Camarines Sur po. Nag-work po kami sa Quezon City, pero tapos nakatira po kami sa Caloocan, San North. Nag-work po kami, mag-asawa po kami nagtatrabaho sa isang engineering consultancy po. Bali po kasi po, pandemic, July po kami bumalik dito. Nag-decide po yung boss namin na umuwi po muna kami dito sa probinsya dahil sa wala naman po mga projects na dumarating na pumapasok. So, nag-decide po kami na umuwi po muna dito sa probinsya. Nagpapasalamat po kami sa Balik Probinsya program na nabigyan po kami na pagkakataon na makapag-umpisa dito sa probinsya na sa pagninegosyo. Tapos maraming siyempre, hindi lang yung pera, hindi lang sa puhunan yung naibigay sa amin. Siyempre marami rin pong mga learnings na kagaya ng mga seminars po. Tapos yung mga programa po ng iba pang department na na-avail po na. Learning ko na, ayun nga po, na wag panghihinaan ng loob. Kasi nga po, kung ano po yung passion nyo, kung ano po yung gusto nyo talagang gawin, sundin nyo po yung loob nyo. Wag nyo po yung makikinig ka sa ibang tao na yung sisiraan ka, yung panghihinaan ka ng loob. Yung, kung ano po yung passion nyo, gawin nyo po para balang araw din daw po makikita mo din daw po natin yung kung ano yung success doon.
yung bunga nung pinagpaguran po natin. Wag titigil hanggang sa makita po natin yung success po natin. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Hindi lahat ng superhero ay lumilipad at nakakapat maskara. Sila ay simpleng tao lang, ngunit natatagan at malasakit ay pamihira. Dapat mapagaling ang serbisyo para sa bawat Pilipino. Puso, serbisyo, paggabay sa paggalingan, laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests, sa paggalingan, laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Walang pag-aalinlangan, walang pinipiling araw o lugar. Pag dumating ang dilubyo at sakuna, gagawin ang lahat upang tayo'y maprotektahan. May patas na pagtrato sa komunidad ng bawat Pilipino. Puso, serbisyo, paggabay sa paggalingan, laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests, sa paggalingan, laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests, sa paggalingan, laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Nagsimula po akong mag-aral noon, ngunit sa hindi inaasahan, maraming pagsubok ang aking naranasan. Salat kami sa pera, pero hindi ko hinayaan na huminto ako sa pag-aaral. Nagtrabaho ako bilang labandera. Nagtinda ng kwek-kwek at lumpia sa paaralan para may tusto sa pangangailangan ng aking pamilya at ng pag-aaral ko. Nagtindera din sa tindahan ng pili habang ang asawa ko noon ganun nagtatrabaho din sa pabrika ng pili. Pero hindi yun naging hadlang sa akin yung kahirapan. Naging motibasyon ko yon para makatapos ako ng pag-aaral sa kolehiyo. Ang naging benepisyo naman sa akin ng 4Ps, marami, hindi lamang sa financial na bagay, bagkus sa mga paksa na natalakay namin, sa family development session o kaya FDS, maraming paksa na nagmulat sa aking kaisipan na kailangan kong gawin, palawakin ang aking isipan para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya, mas lalong-lalo na ang aking mga anak.
po ng membro ng Porpis, ito lamang po ang aking maibibigay sa inyo na mga mensahe. Huwag po tayong titigil, huwag tayong susuko, bagkus gawin nating motibasyon ang kahirapan na hindi pwedeng nandoon lang, naka-stick lang tayo, na maghihintay lang tayo, na oo nga, may tumutulong sa atin, yan ang Porpis, pero gawa tayo ng paraan. Huwag natin i-stick ang ating sarili, na doon na lamang tayo, dahil mapagpala ang Diyos, hindi tayo mapapabayaan, at saka ang ating gobyerno nandyan din para sumuporta sa atin, pero tayo pa rin ang gagawa ng paraan upang makahaon tayo sa kahirapan. Nagbabalik ang DSWD 5. Salamat po sa inyong panonood sa ating unang bahagi ng ating programa. Pero bago tayo magpatuloy, ulitin ko lang po ang ating question of the day. Kami po ay pipili ng 2 maswerteng viewers na may magandang sagot at kayo po ay mananalo ng tig 100 peso GCash. Ang ating question of the day po ay, anong mga kaugalian o kulturang Pilipino ang nais mong mapanatili sa iyong pamilya? Uulitin ko po ang tanong, anong mga kaugaliang Pilipino o kulturang Pilipino ang nais mong mapanatili sa iyong pamilya? Hihintayin po namin ang inyong mga sagot at baka kayo na po ang manalo ng 100 pesos na GCash. Yan. So, sana sumagot po ang ating mga viewers. Ngayon, ipagpapatuloy naman natin ang ating talakayan kasama ang ating mga espesyal na bisita, Sir Kevs. Una, makakasama natin si Mr. Rodrigo Ardorosan, ang President ng Legazpi State Diocese ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Para sa usapang pamilya, tungo sa matatag at maginhawang pamilya. At meron pang kasama si Sir Diggs. Kasama niya si Attorney Carlo Martin A. Adille, ang Assistant Director for Opinion Leaders ng kanilang samahan. So, yun po. Welcome po, Sir Diggs and Attorney. Magandang umaga po. Batiin po muna natin ang ating mga viewers. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga viewers. Masaya po kami na maimbitahan dito sa programa ito ng DSWD. Good afternoon sa mga viewers nyo. At siguro uso to ngayon, merong followers. Yes. Hindi lang tagapakinig. So, grateful kami na nandito at naging guest po sa inyong programa. Yan, sige. Diretso na ako, sir, sa unang tanong natin. Bakit nga ba kailangan nating gawing priority ang pamilya? Siyempre lang ang pamilya ay ang foundation ng isang community. Yes. Kung matatag ang pamilya, matatag din ang komunidad. Kung masaya ang pamilya, masaya ang komunidad. Kung uunlad ang pamilya, uunlad din ang komunidad at ang ating bansa. How about you, sa attorney? Do you have something to say? Well, siguro marami naman sa atin na nakakalam na yung priorities in life, family, fitness, finance, and faith. So kapag lagi nating nasa mindset natin na family first, dun manggagaling lahat ng anak, young generation, adult, even single adult. Yes. So nandun yung training ground sa family, Correct. although sinasabi natin na basic unit of society. Yes. Pero kapag malakas yung pamilya, malakas din ang ating bansa. Correct. Kumbaga, dahil tayo ang family, ang basic unit of society, doon rin nahuhubog kung ano yung moral natin, kung paano tayo, the way we grow up, the things we believe in our world. Kaya it's very important na ang pamilya po ang ating pundasyon when it comes to our knowledge. No? Napakaganda po na pananaw ito, Sir Diggs and Attorney Carlo. No? Tunay nga po na ang pamilya ang unang pundasyon at paaralan pagdating sa mga kaalaman.
Sang-ayon din ako dyan, Sir Kebs, kasi diba, basic unit, kumbaga, para siya din yung ugat. So, pag malakas yung ugat, malakas din yung pundasyon. Yes, So, at- pag maganda ang samahan sa pamilya, talagang tama si Sir. Mas magiging maganda ang impact niyan sa community. Correct. Ayan, punta na po tayo sa pangalawang tanong, Sir Diggs and Attorney Carlo. Ano po yung mga polisiyang makapamilya o mga initiative po natin ang itinataguyod sa ating organisasyon? Dito po sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, lahat ng, this is a family-centered church. Mga programa sa simbahan ay para sa buong pamilya. May programa para sa mga kalalakihan, sa mga nanay at sa mga kabataan, or sa even sa primary. Mayroon iba't ibang tulad ng sa mga kabataan, mayroon po kaming every 2 years nagkakaroon po kami ng FS5, tinatawag na for the strength of youth, no, para mabigyang halaga yung kakayahan at potensyal ng mga kabataan na inuhubog sa simbahan para maging kapaki-pakinabang sa community. Yung mga tatay naman, mayroon naman kami tinatawag na elders cobro, no? Lahat mga kalalakihan. At dito mas lalong pinapahalagan din yung pagtuturo sa mga tatay at mga responsibilities ng mga tatay, and they have the responsibility to provide for the necessities of life and protection of their family. No? Sa mga nanay naman ay tinuturuan din sila na like homemaking activities, no, caring for the children. Mayroon din ng mga activities for the primary, yung Children yung child nutrition program para mapangalagaan yung nutrition, no. So, simbahan hindi lang yung pang-spiritual, kundi pang-temporal na maging balanse yung pagpapalaki ng kanila. Yes. Kumbaga, Ma'am Jemas, ang mga programa nila ay holistic. Kumbaga, hindi lang sila nagfo-focus sa isang sektor, kundi may mga programa pagdating sa mga kalalakihan, kababaihan, pati yung mga bata natin. No? Exactly the same thought, Sir Kevs. Talagang, kumbaga, bawat sa stages ng mga members ng family, like mga bata, youth, talagang meron kayong pinag-isipan or programa na para mas maging, kumbaga, aktibo sila. Paano sila magiging mabuting miyembro ng komunidad, hindi lang sa loob ng pamilya. Yes. During Sunday worship, meron kami separate na age group, mga babae, lalaki, mga bata, parents din, meron mga classes doon. And, yes, sir. And sinusuportahan ito, Ma'am Jemas, no, and Sir Diggs and Attorney. Sinusuportahan po ito ng mga programa ng DSWD, knowing na tayo rin po ay social welfare and development. And meron po tayong mga programa sa iba't ibang sektor, mapakalalakihan, kababaihan, bata. Kaya saludo po kami, Attorney and Sir Diggs, sa inyong mga policy and programa sa inyong church po. Punta po tayo sa sunod po na tanong. Ano naman po ang papel o maaaring gampanan ng pananampalataya sa pagkakaroon po ng matatag at maginhawang pamilya? Well, kanina na-mention ni President Diggs yung mga programs ng simbahan, pero the same way with other religious organizations, yung bawat religion po ay they provide structure and discipline, hindi lang sa mga kabataan, pati na rin sa mga magulang. Yes. So, kagaya din na na-mention nyo, partners po talaga ang DSWD ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kasi marami po kaming welfare and self-reliance activities and services na talagang tumutulong tayo sa mga poor and needy. Vulnerable. So, vulnerable. So, kaya yung sinasabi, yung mga iba ding religious organization, kaya yung church namin somehow, kami yung talagang nagpo-push na magkaroon ng interfaith activities, mga interagency activities. So, every year, nandito kami sa DSWD 5 encouraging how to strengthen families. And sa programs po ng mga simbahan, lalo-lalo na sa amin, pinaka-crucial po sa amin yung marriages. Yes. So, we also have programs on counseling how to strengthen marriages. Kasi nagsisimula din sa mga mag-asawa. Kung nagsisimula sa family, yung moral fiber na sinasabi niyo. Pero sa totoo, magsisimula din yun sa mga magulang, syempre. So, strengthen the parents, strong families,
build strong nations. So, ganun ang pinaka-concept. Talagang napakahalagang tulong yung pananampalataya sa pagbuo ng pamilya. And tama yun, sir. Talagang, syempre, magsisimula yun sa couple. Ano po? Yes, Kasi po. sila yung dalawang magdadala, magle-lead ng Example, lead by example. Malaking bahagi sa isang couple yung tinatawag natin na faith o pananampalataya with each other, no? Sobrang laking tulong yan para umusbong ang relasyon ng pamilya at pati na rin sa mga susunod na henerasyon ng pamilya. Sunod po tayo na tanong, sir, no? Pang-apat po natin ito na tanong. Ano naman po ang pinakamalaking habon sa pagkakaroon naman po ng nagkakaisang pamilya? At paano po makakatulong ang pananampalataya po para malagpasan po ito? Marami ngayon ng mga challenges. mga societal issues, challenges na kino-confront ang mga Filipino family. Yes po. Mayroon dyan ng isang setup na yung isang magulang ay mangingibang bansa o lalayo sa family para magtrabaho. Kasi primarily ang responsibility is to provide for the needs of the Yes family. po. Financial, no? Ito naman sa mga kabataan yung distractions of the technology. No? Yun. Tapos, Social media. yung iba lumalaki na parang, iba, sasabihin ng mga anak, panahon nyo yun. Iba na rin panahon namin ngayon. So, these are things na nakukonfront ang family, the challenges. But with the faith, yung pananampalataya natin sa Panginoon, sa simbahan, sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ay tinuturo ng primary responsibility, teach the children about faith in God, no? And obedience to commandments, to God's commandment, ay responsibility na magulang. Okay. So, natural lang kung mayroon tayong mga, kung malakas yung faith natin as a family, ano man ang mga challenges siguro ay mariresolve natin sa tulong ng Panginoon. No? Yun, ano po. Siguro madami talagang makaka-relate dyan yung sinasabi niyo, sir, na sa sobrang lumalawak na yung mundo, sabi nga natin, abot na natin ang lahat. Pero iba pa rin pag meron kang moral compass, kumbaga, and talagang nakaangkla sa pananampalataya mo kung paano mo dinadala ang iyong sarili. Correct. Tama ka dyan, Ma'am Jaymas. Napakahalaga ho talaga ng suporta at paniniwala na nagmumula sa pananampalataya po natin. Sige po. Ito naman po, sunod na tanong, paano naman po makakatulong ang faith-based community sa pagtugon sa mga issue tulad ng pagkakawatak-watak ng pamilya, mga kabataang naliligaw na landas, o pagkakaiba-iba ng pananaw sa mga nakakatandang henerasyon? Maraming mga programa at marami tayong mga pwedeng gawin na katulong, no? Itong having an interfaith organization na alam natin na kahit iba-ibang simbahan, iba-ibang paniniwala, iisa naman ng yung family, iisa lang naman ang challenges ng halos common challenges na hinaharap nila. So, kung nagtutulong-tulong yung faith-based organization, pwede tayo mag-organize like a forum or symposium para matackle yung mga issues na ito, no, na mabigyan, like ma-open yung kanilang mindset sa mga tao at mayroong tulong, mayroong mga pamamaraan para ma-unite yung family at maging malakas at tatag. Kumbaga, nakakatuwa po na ang church nila ay open po sila sa communication, kumbaga, when it comes to interfaith communication with other churches as well and other relationship with other people. Because at the end of the day naman po, I believe we all have the same faith naman po in this country, no? So, mahusay po siguro ang papel ng faith-based community sa pagbuo ng pagkakaisa at pag-alalay sa mga pamilya sa panahon ng pagsubok po. Tunay po na nagbibigay sila ng pag-asa at lakas na kailangan ng ating mga kababayan. Ngayon naman po, maaari po bang magbahagi kayo ng halimbawa po ng pamilya na sa pamamagitan ng pananampalataya
ay napagtagumpayan po nila ang mga hamon ng buhay at ang lalo pa silang lumakas. Success story, sir. Success stories po. Ito, no, kadalasan meron tayong bagyo. Apo. May families na devastated talaga. Yes. Halos walang matira sa kanilang tahanan. No? But because of their faith na alam nila, meron tayong angking na nakakayan. Sabi nga, ang mga Pilipino, lalong Bicolano, resilient. Resilience. Pero with that resilience and with faith in God, mas lalong tumitibay na babangon muli. So whatever is there, they can build again. No? So, yung pananalig at pananampalataya natin sa Panginoon, yun ang nagbibigay lakas. Walang imposible sa Panginoon. Lahat na naman na pagsubok na hinaharap, challenges, personal man or sa pamilya, ay kaya natin malampasan dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Talagang nakaka-inspire, sir, no? Yung makikita mo na meron kang taong naisalba or merong taong nag-survive dahil ganun katatag yung faith niya or yung paniniwala niya. Ano po? So, medyo lighten naman natin ulit siya ang mood. Talking about Family Week celebration, ano naman po yung mga inihandang aktibidad ng organization niyo para sa celebration ng Family Week? Okay. Unang-una, nung Saturday, nagkaroon na po kami ng kick-off activity doon po sa Ibalong Park. Doon lang sa nagkaroon kami ng Zumba and then a fun walk. Papasalamat ko kasi pumunta yung Philippine Navy, Department of Justice, Dami yung partners din, sir, pati no? si Mayor Isyam pumunta po. And he joined with us sa pagsumba. And we're so happy for that. At ito po yung makita mo yung family talaga nag-gather together. So, then yan, that walk. Masaya. Then, last Monday, we have a shortened work day. No? Nagkaroon ng kainang pamilya mahalaga. Some of the members gather in the meeting houses. Yung iba naman sa kanilang mga tahanan. We enjoyed with simple food and at napakaano talaga nitong celebration na ito na binigay sa atin by virtue of the Presidential Proclamation 60. Then President Felipe Ramos, no? 33 years na itong ginagawa yearly, no? So, nabigyan pansin na ang pamilya mahalaga talaga sa komunidad at bigyan din yung family time to band together. No, busy kanya-kanya na mahirap na yun no? But sa simbahan, when we come together, we like in dinner time, we pray together. Then at the end of the day, we pray as a family. Yung parang napapanatili yung connection. Even when you have family members na malalayo. Basta hindi na imposible ngayon to pray together kasi mayroon tayo mayroon tayong video call we can pray together. So that make the distance, it bridge the distance. Correct. Yung pati yung prayer natin, concern for one another. Even not family, kahit hindi exactly member ng pamilya, we can pray for our loved ones and our friends and community. We can even pray for peace in the country. Yes, correct, sir. Parang simple lang yung kainang pamilya mahalaga, pero napaka-symbolic niya kasi, di ba, food is one of the things that bind families. And nagiging din yun, kumbaga, nagiging daan din para makapag-bonding, makapag-usap, di ba po? Parang meron talagang isang araw na inilaan ng buong pamilyang magsama-sama kasi hindi lang the family that prays together stays together, pati the family that eats together. Enjoys the food together. Enjoys the food together, stays together. Sa bahay po, mayroon kami doon na faith. Food always in the home. Wow! Faith, food always in the home. Babaunin po namin yun, Presley. Hindi lang pagkain, kundi yung samahan talaga. Mas pinapalakas niya. Yan. Sige, maraming salamat po sa inyo, sir. Maari po ba namin kayong hinga ng mensahe? Final message po sa ating mga viewers bago tayo tapos. Other than yung na-mention ng mga activities, we also have yung family exhibit, mga common na projects sa mga
estudyante, yung family Yes po. tree. So tinutulungan talaga namin na magkaroon ng parang way kung paano talaga matrace mo yung mga ancestors mo even to the farthest na generation. Kung pwede mo matrace, baka relative mo si Jose Rizal. Baka, who knows, di ba? Uncle mo, baka. And meron din kaming family forum. Gaganapin po ito sa Legazpi City Science High School. So we are thinking of encouraging psychosocial activities. So we want to, gusto namin na turuan din yung mga parents on how positive parenting would really help sa isang pamilya. And gusto din namin ma-address yung suicidal prevention and mental health awareness sa mga high school students. So ayaw namin napikitan itong mga bagay na to kasi talagang pinag-uusapan to ngayon. And there are ways how to address these problems. So yun ang gagawin namin sa Legazpi City Science High School. We are just hoping na hindi tumama yung parating na bagyong Opong dito sa atin para matuloy lahat itong mga activities na. Correct. Baka po may gusto po kayong sabihin sa ating mga manonood, imbitahan niyo po sila sa mga upcoming activities po ninyo. Sige po, sa ating mga followers, mga manonood, may iniimbitan po namin kayo sa mga activities. Sana, nabanggit kanina, hindi matuloy itong bagyong Opong, ay mayroon tayong family history exhibit sa Ayala Malls mula Thursday, Friday hanggang Saturday. Mayroon doon din sa forum, mayroon din sa gaganapin sa Legazpi City Science High School. Mayroon pong mga invited na mga resource speakers, mga experts din sila. Also, there are speakers na from the point of view of the church kung paano yung natin. Ang theme nito sa forum is homegrown remedies. So, again, iniimbitan po namin kayo lahat pumunta sa ating mga activities na nabanggit namin. So, maraming salamat po sa inyo dito sa DSWD 5 and we're grateful na maging bahagi ng programa at may paliwanag at may paabot din namin ang programa ng simbahan para sa pamilya. Alright, thank you, sir. How about you, attorney? Baka may final message po kayo sa Well, gusto rin namin na we do this every year. Gusto namin na yung last week of the month of September, meron talagang focus activities for the Filipino family. So kasama na din dyan yung kainang Pilipino mahalaga. Ini-expect talaga namin na ganitong mga panahon, dinideclare the half day kapag Monday kasi by virtue of law. So I hope na in the coming years, nandito pa rin ang DSWD to help us. Kasi sa totoo, sa National Council for Filipino Family, DSWD talaga yung pinaka frontline nitong mga activities. We are here to support yung programs ng DSWD. At nandito din po ang the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints to spread and strengthen families. Thank you so much, sir. Thank you very much po, Sir Diggs and Attorney Carlo. Rest assured po na ang programa at ahensya rin po namin ay sumusuporta sa mga inisyatibong makatao. Mga Thank you very much. advocacies para sa pamilya. Yes. Alright, thank you very much po again sa ating mga panauhin ngayong araw. Sir Diggs and Attorney Carlo, thank you very much po. Para po sa ating viewers, huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-follow ang aming official social media accounts. Sa Facebook, hanapin po ang aming Facebook page na DSWD Field Office 5 Bicol Region. Para naman po sa Twitter, Instagram, TikTok at YouTube, i-search niyo lamang po ang username na @DSWDFO5. Ang ating mga panalo naman po para sa ating question of the day ay i-contact na lamang po ng aming team. Congratulations po sa mga mapipili. Yan. Abangan ang mga susunod pang programa ng DSWD 5 sa ating official Facebook page. Tuloy-tuloy ang ating serbisyo at pagbibigay ng kaalaman para sa bawat pamilyang Pilipino. Muli kami ang inyong host na sina J. Miles K. Araw At Mark Kevin Abelita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pamumuno ni Ms. Mary Giselle B. Mesa at sa pamumuno po ng aming Regional Director Norman S. Colario. Hanggang sa muli po nating kwentuhan dito sa programang naglilingkod ng may extra love at extra care, ginagawa ang lahat mula sa puso. Ito ang DSWD 5.